Matapos ang malungkot na balita noong nakaraang linggo, patungkol sa tila hindi magandang resulta sa pag-uusap ng Pilipinas at Amerika sa hiningi sana nitong financing assistance, upang tuluyan na sanang mabili ang mailap na mga F-16 multi-role fighters. At naglabas pa nga ng pahayag ang Department of National Defense, na unahin na lang muna umano ang pagbili ng mga ground-based air defense system at shore-based anti-ship missile system, saka na lang ang mga F-16 multi-role fighters. Ngunit nitong nakaraang araw, ay tila ang Sweden na naman ang sinusubukan ng Pilipinas na kausapin, kung hanggang saan ang kaya nitong ibigay, upang magkaroon ng transaksyon ang dalawang bansa para sa depensa ng Pilipinas, lalong-lalo na ang multi-role fighters acquisition ng Philippine Air Force. Ang JAS-39 Gripen, ay ang second choice ng Philippine Air Force, at ino-offer nila ang kanilang latest version na Gripen E, na kung maging maganda ang resulta ng pag-uusap ng dalawang bansa ngayon, ay baka dito matutupad ang pangarap na multi-role fighters ng ating Air Force. Kinausap ng ating Department of Finance ang Sweden, na gamitin ng Pilipinas ang Swedish-backed credit framework, para suportahan ang defense sector ng Pilipinas, particularly ang AFP Modernization Program. Bilang bahagi ng pag-uusap, kamakailan ay nagsagawa ng workshop ang Department of Finance sa mga kumpanyang Swedish, para tuklasin kung paano masusuportahan ng Swedish Export Credit System, ang sektor ng depensa ng Pilipinas. Ang Swedish Export Credit System ay ang government-supported financial framework ng Sweden, na binuo para i-promote nila ang kanilang mga produkto sa ibang bansa, sa pamamagitan ng pag-provide ng mga financing at risk protection, sa mga export company ng Sweden, at ang kanilang mga customers. Ito ay ginagamit ng Sweden sa Philippine market, upang mag-finance sa mga infrastructure development, technology transfer, renewable energy, at industry modernization ng Pilipinas. Ayon sa ating Department of Finance, ang talakayan nito sa mga Swedish firm, ay nagbigay ng malalim na pagsusuri nila sa mga bahagi ng financing system ng Sweden, kabilang ang mga mechanism, challenges, at experiences ng ibang mga bansa sa kanila. Sinabi ng Department of Finance, na kung magpapatuloy, ang Pilipinas ay maaaring makatanggap ng hanggang 100% financing mula sa Sweden, mahabang panahon ng pagbabayad, at flexible payment term. Wala pa man ang conclusion sa pag-uusap, ay tila may parating na liwanag. Sinabi kasi ni Swedish Ambassador Anna Ferry, na isinasaalang-alang ng Sweden ang Pilipinas bilang isang strategic partner, upang mapabuti ang relasyon sa kalakalan. Ito ay tila nagpapahiwatig, na handang-handa ang Sweden na ibigay anuman ang kailangan ng Pilipinas, kung nanaisin itong mag-acquire ng kanilang JAS-39 Gripen. Ang pakikipag-usap na ito ng Department of Finance sa Sweden, na gamitin ang export credit system nito, ay tila reflection sa pinahayag ng Department of Finance noong nakaraang mga linggo, na di na kailangan ang pagbebenta ng defense bond ng Department of National Defense para matustusan ang pangangailangang pinansyal para sa AFP Modernization Program. Ayon sa Department of Finance, pwedeng gamitin ang mga credit payment scheme na ino-offer ng maraming mga bansa. Maaaring ito ang sinasabi ng Department of Finance, at maaaring ang Swedish Export Credit System ay pinaniniwalaan nilang sagot para ma-acquire ang mga multi-role fighters ng Philippine Air Force, at nakakagulat din, na ang Department of Finance na mismo ang kumausap sa Sweden, na tila ba ang multi-role fighters acquisition project ay ready and set na, at naghihintay na lamang ng financial allocation. Kaya naman, bagamat tila medyo malabo ang mga F-16 Vipers, umaasa tayo na JAS-39 Gripen ang ipapalit ng Pilipinas. Ito ang ating aabangan sa susunod na mga araw, kung ano na ang resulta sa talakayan at pag-uusap na ito. Samantala, binalita ni Max Montero sa kanyang Facebook page, na tila interesado ang Philippine Navy sa vertical launch system na gawa ng South Korea, ang KVLS, na tila ito ang ikakabit sa mga VLS system ng Raja Sulaiman class. Tila bahagi lang ang impormasyon na ito ni Max Montero, sa isang malaking impormasyon. Ayon sa mga individual na nagkaroon ng pagkakataong makausap ang ating Philippine Navy sa ginanap na Philmarine Expo 2025, pinahayag ng Philippine Navy, na ngayong taon, ay mag-a-upgrade sila sa mga armaments ng dalawang Jose Rizal class, particularly ang vertical launch system nito, at ang kanyang closed-in weapon system.
Tila may katotohanan ang mga balitang ito, dahil marami na ring lumalabas na mga ganitong impormasyon ngayon, sa maraming mga social media platforms, lalo na sa Twitter at Facebook. Sinasabing ang Aselsan Gökdeniz close-in weapon system pa rin ng Turkey, ang nirecommend ng Philippine Navy, para sa commonality ng kanilang mga barko, dahil ito ang ginagamit sa dalawang Malvar class. Ang Jose Rizal class, ay kasalukuyang may dalawang Mistral 3 surface-to-air missiles bilang kanyang short-range air defense system, at mas titibay ang kanyang air defense, kapag naisakatuparan na makabit itong Aselsan Gökdeniz close-in weapon system sa kanya. Ngunit ang mas malaking balita, ay ang pagkakaroon na ng vertical launch air defense system ng mga frigates na ito, isang napakalaking hakbang para sa tuluyan na nitong pagiging fully armed frigates, na inabot din ng 5 taon, nang dineliver ito noong 2020. Matatanda ang meron ng 3D multi-mode naval radar na ang mga Jose Rizal class, nangangahulugang ready na itong ma-integrate sa mga vertical launch air defense system. Ngunit ang medyo nakakaintriga, ay dahil sinasabing ang Korean vertical launch system umano, ang nais umano na ikabit ng Philippine Navy dito. Ang Korean vertical launching system, ay isang hot launch vertical launching system na dinibilop ng South Korea para sa kanilang Navy. Ito ang ginagamit sa kanilang Sehong the Great class destroyer, KSS-3 submarine, at nakaschedule para sa kanilang Daegu class frigate. Ang KVLS ay kayang mag-deploy ng Cheonggung Air Defense Missile, Haegang Air Defense Missile, K745A1 Red Shark Anti-Submarine Missile, Hyunwoo, at Haesong-2 Land Attack Cruise Missiles. Masasabi nating ang KVLS ay ang low-cost version ng Mk-41 vertical launch system ng Amerika, na maaring magpaputok ng air defense missile, at maaari ding magpaputok ng land attack or anti-ship missile. Ibig sabihin, palalakasin ng KVLS ang air defense ng Jose Rizal class, at pati na ang kanyang anti-ship at land attack capability. Ito marahil ang dahilan, kung bakit ang BRP Raja Sulaiman, ay pinaghandaan rin ng space para sa 4 cells vertical launch system. Ang KVLS ay maaring makonfigure bilang quad pack, na magbibigay sa mga 4 cells ng Raja Sulaiman class ng 16 shots ng air defense missiles, na tama lamang sa isang offshore patrol vessels. Ngunit sa mga Jose Rizal class, na may 8 cells vertical launch system, ay nangangahulugang magkakaroon ito ng 32 shots of DLS missiles, kung ang quad-pack configurations ang siyang kukunin ng Philippine Navy. Ang upgrades na ito ay ang isa sa pinakahihintay na gagawin ng Philippine Navy, at alam nating marami ang nag-aabang na mangyayari ito. Sana